Hello mga kasuki, pagising ko pa lang sa umaga, inuna ko na muna ligpitin itong aming higaan. Paano ba naman, pagbangon ko pa lang, papalit din yung anak ko. Dito rin siya matutulog dahil dun nga sa taas ay sobrang init kapag katanghali na. Eto kasing anak ko, madalas ang tulog niya ay sa araw, sa gabi gising. O di ba manang-mana sa nanay, charis. At eto nga, pagkatapos ko lang ligpitin yung aming hinigaan, ay nagwalis-walis lang nga ako dito. Pagkatapos ay bubuksan ko naman yung pintuan dahil nga madilim. Malabo na kasi yung ilaw dito, kaya naman kapag nakasarado yung pintuan ay talaga namang madilim dito. Mapapansin nyo naman dito sa video ko na talaga namang madilim. At pagkatapos ko naman walisan yung sahig, ay nilatag ko ulit itong foam pero nakatupi naman yan. Pagkalatag ko ng foam ay tinuloy ko lang ng konti yung aking pagwawalis, pagkatapos ay inupin ko na yung pintuan para makita naman na yung liwanag. At nang matapos naman ako magwalis dyan, ay nag-almusal lang ako tapos naligo ako dahil aakyat naman ako dun sa taas ng bahay namin. Doon naman ako maglilinis dahil magtitiklop nga ako ng mga damit. At ayan, pag aakyat ko sa taas ng bahay ko ay inupin ko lang din yung aking bintana na pangmalakasan, charis. At pag aakyat mo nga dito ay makikita mo kaagad ang higaan nitong dalawa kong anak. Kung napapansin nyo ay medyo malaki yung kanilang pom para sa kanilang higaan. Kaya naman medyo nakalaylay na yung pom. Pero okay lang naman yan kahit nga gaano pa yung kalaki. Importante meron sila nahihigaan. Hindi naman yan magrereklamo na malaki siya, charis. Pagpasensyahan nyo na nga pala kung yung video ko ay medyo magalaw dito kasi sa taas ng bahay ko kapag ka nga naglalakad ka dito ay talaga namang hindi mo maiiwasan nagmalaw yung mga bagay-bagay dahil umuuga nga dito. Etong dalawa kong anak, madalas kong sinasabihan na araw-araw magwalis dito sa taas ng bahay namin dahil nga maraming daga dito kaya naman kung minsan ay maaapakan mo na nga yung kanilang mga pupo. Ito nga ang electric fan na ginagamit nila kapag nilipat mo nga, kailangan mo pang ang kalangan ng basahan yan dahil kung hindi, siguradong babagsak yan. Nasira na nga kasi ang ibang parte niyan dahil lagi nga rin bumabagsak pero kahit ganyan yan, abay gumagana pa rin yan at nagagamit pa rin nga nila. Ito nga ang taas ng bahay ko, ito nga yung pinakamagulo at pinakamasikip dahil nandito na nga lahat ng abobot. Idagdag pa nga yung mga kahon ko ng mga soft drinks na dito na rin nga nakalagay. At minsan na nga lang din ako makapaglinis dito dahil nga hindi ka talaga makapag-stay dito kapag ka nga mainit na dahil nga sobrang init. Mababa kasi yung bubong nito kaya naman yung init hindi mo talaga maiiwasan. Kaya nga madalas natatambak yung tiklopin ko. Kaya kung magtitiklop ako ng damit, madalas gabir ko rin ginagawa para sa ganun hindi masyadong mainit. Natapos na akong magwalis kaya tatanggalin ko naman isa-isa itong aking tiklopin. Sobrang puno na nga itong aking sampayan. Maliban pa nga dyan ay puno na rin yung urukan na pinaglalagyan ko. At hindi nga lang yan, meron pa nga yan doon sa kabila na nakasampay. At sa dami nga nitong aking tiklopin, sigurado ako na aabutin ako ng gabi nito. At ayan, inumpisahan ko na nga yung ibang tikloping ko. Itong inuna ko itong mga pantalon at saka yung kumot pati tuwalya.
Medyo binilisan ko na nga yung pagtiklop ko dito at pinas-forward ko na nga lang pero hindi pa rin yan natin natapos kaya na lang ipagpatuloy na lang natin yan doon sa ating part 2. Kaya naman hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!